Ito ang pinakamataas na waterfalls sa bayan ng Sablayan. Ito ay matatagpuan sa Barangay Pag-asa. Sa mga gustong marating ito, kailangan mo na maglaan ng 1 hanggang 2 oras na biyahe kung galing ka sa bayan ng Sablayan. 5 barangay naman ang kailangan mong daanan bago marating ito. Kabilang na riyan ang Barangay San Agustin. Ito matatagpuan ang mataas na bundok at mahabang tulay ng Patrick Bridge. Madalas itong puntahan dahil sa aking ganda nitong view. Kita mo naman mga ka-TV. Ito ay may palikuang daan bababa ng bundok. Matarik nito kaya naman dubli ingat ang pagmamaneho rito upang maiwasan na rin natin ang sakuna para sa ating mga sarili. Sa mga nagbabalak ng motor, dapat safety first tayo palagi mga ka-TV. Magsuot ng helmet at motorcycle gear set. Kung wala naman dito, magsuot na lang ng pants at jacket para na lang sa iyong seguridad. At syempre, always pray before traveling. At matapos ang ilang oras na biyahe, narating na rin natin ang Barangay Pag-asa. Ito ang kadalasang stopover ng mga biyahero dahil kaliwat kanan ang mabilihan ng mga pagkain rito. Nandito rin nakatayo ang Sablayan North Municipal Extension at ang National High School ng Prudencio L. Gadiano. So ito na guys yung papasok sa Pandarocan Falls, no? And yung Mindoro Pine Forest. At sa mga gustong puntahan yung Mindoro Pine Forest, ito rin yung inyong dadaanan. So ito yung papasok dito sa Pandarocan Falls. So, tara, check natin kung maganda yung daan. Pero sa palagay ko naman maganda yung daan. And kasama nga pa natin ngayon guys ulit na naman si Christian Motovlog, no? Search na po yung kanyang Facebook page. Support din po natin siya guys, no? Yan po lagi yung lagi kong kasama dito sa vlogging, si Christian Motovlog. So ngayon guys ay araw ng Sabado. So okay, ang kaming dalawa na puntahan namin itong Pandarocan Falls, no? Dito sa bayan ng Sablayan. So hindi ko alam na ganito pala siya kalayo. So mas malayo siya dun sa Panikian Lake. Pero tignan natin kung sulit ba yung pagpunta natin doon guys, no? Ayan. Sa mga gusto pong sumama ulit sa amin sa mga vlog namin, no? Comment lang po kayo sa baba at lagi po kayo mag-update sa aming Facebook page, no? Mag-post po kami ulit yan kung saan po kami ulit pupunta. Ayan. So yung nadaanan nyo guys, mapato siya. So siguro pag tag-ulan or winter season, pangit ang daan dito or hindi siya makakadaan. Kaya mas mainam pa rin guys na pumunta kayo pag summer, no? Itong maiit ang panahon para tuyo yung daan. Ayan. Para siyang napag-iwanan na ilog itong lugar na ito. Pero kung napapansin nyo guys yung mga bahay na dito, sobrang magaganda na, no? O tulad nito, ayan, no? Ganda. Then meron na rin silang plaza. Bago makarating sa falls, kailangan mo munang daanan ang Sitio Pandarocan, Barangay Pag-asa. Ito ay komunidad ng mga IP or indigenous people. Sila rin ang kadalasan nangungulikta para sa entrance fee or environmental fees ng mga bumibisita sa falls. Nice idea mga TV! At 75 pesos naman ang entrance fee sa bawat taong bumibisita sa falls. Malaking tulong naman ito para sa community ng Sitio Pandarocan. Ang galing, di ba? Ano? Tara? Ha? Piso wifi dyan. Oh? Meron pa silang piso wifi guys, no? So hindi mo talaga malalaman kung IP community ba to. Kasi may mga piso wifi sila, may plaza din. Tsaka ang gaganda ng mga bahay nila, no? Ayan. Tara!
Simula naman sa Sitio Pandarukan, kailangan mo naman maglaan ng 10 to 15 minutes para sa paglalakad. So, yun, Dahil hindi na makakapasok ang kahit anong sasakyan rito. Falls guys, no? Medyo masukal siya. Kasi nga dala na siya ng tao talaga. Ayan. So after 15 minutes guys, narating na rin natin yung Pandarukan Falls. Ito na yung Pandarukan Falls guys, no? Tapos dito rin ang daan papuntang Mindoro Pines. Kung problema mo naman ang pagpapalit ng damit, meron silang comfort room. So ito naman yung kanilang CR. Ayan. So yung CR nila guys, ganito siya katanda. So meron siyang hand washing. And syempre, ito yung CR nila. Ayan. Ayan. Meron siyang bowl. Then, meron din siyang gripo. Then, dalawa siya guys. No? Dalawa yung kanyang CR sa loob. Tsaka linis niya. Then, yun naman sa kabila guys, ganoon din. No? Ayan. Okay. Check natin kung malakas ang tubig. Okay din. Malakas ang tubig. Ito yung mga kanilang mga policy. No? Mahigpit naman ang pinagbabawal ang magkalat rito o magdala ng alak o sigarilyo. Mahigpit rin pinagbawal dito ang magsuot ng malalaswang kasuotan. At higit sa lahat, bawal na bawal dito ang kumuha ng buhay ilang, halaman man yan o hayop. So ito na guys yung kanilang mga rest house dito sa Pandarukan Falls. So may table siya. Then meron din siyang mga upuan. And usually guys, ito ay light material. Pugon yung kanyang bubong. Then ito naman yung upuan niya ay konkreto. Then yung kanyang table ay light material din. So ayan. Dito naman sa part na to guys, ito na yung Pandarukan Falls. Ayan. So medyo mahina na yung tubig kasi ngayon ay summer na. So, mainit na yung panahon. Dry season. So ganito na yung kanyang ilog, no? Ganito nakahina. Meron itong hagdan na paakyat ng pool at may dalawang parte ng swimming pool. Na pang bata. Ito ay may pang adult at may pang kids. So medyo makalat siya. Medyo wala na dilinis ngayon dito. Dry season na, kaya huwag mong asahan na malakas pa ang tubig ng talon. Mainam pa rin itong puntahan kapag winter season para kitang-kita mo at may enjoy mo ang pagpunta rito. Ito ang Darwin TV na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, dapat work hard, dream big.